Dahil nga sa inis ng ating bida ay napagdesisyonan niyang magtungo sa Changbai Mountain upang alamin na din kung ano ang tinatago ni Nieting sa lugar na yon. At pag-uwi nga niya ay tinatanong ni Xiaoyu kung talaga bang magtutungo siya sa kabundukan ng Changbai. Siyempre wika lang naman ng ating bida at dahil nga daw sa lagi siyang ginugulo ni Nieting ay kailangan niyang lumaban upang hindi siya maliitin. At sa pagsuot nga niya ng salamin ay agad na nagbago ang itsura ng ating bida na sinabing kailangan ng umalis. Ngunit sa kanyang pag-alis ay nakasalubong niya si Negrito at Zuan habang pinag-uusapan ang pagpunta ng ating bida sa Changbai Mountain. Matapos nang makalagpas ni Shu sa kanila ay napapaisip si Zuan kung kailan pa nagkaroon ng matanda sa kanilang lugar. Kaya naman agad niya itong tinawag upang tanungin sana, pero bigla itong nadapa at sinabi na pinatid siya nila Zuan. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad din itong bumangon at tinanong kung na-surprise daw ba sila, sabay sinabi na isa yan sa nagpapasaya ng buhay at mabilis na tumakbo. Nais pa nga sana siyang tawagin ni Zuan pero sinabi ni Negrito na hayaan na niya ang matanda at ang importante ay ayos lang siya. Eng-eng kabawi ka naman ni Zuan, sabay sinabi na si Lucio ang matanda na yon, dahil si Lucio lang din ang walang hiya na gagawa ng mga ganong bagay. Pero hindi pa din naniwala si Negrito at sinabi na kahit mag-makeup ang ating bida ay hindi tatanda ng ganon ang kanyang muka. Hindi nga din daw alam ni Zuan kung paano niya ginawang baguhin ang kanyang muka, pero hindi daw siya pwedeng magkamali dahil nakita niya ang pull ring sa daliri ng ating bida. Dahilan naman upang ma-realize nga ni Negrito na may suot na pull ring si Shu katulad ng kay Carol sa field combat, at napatanong kung yun na ba ang bagong fashion ngayon, kaya natahimik na lang si Zuan. Eng-eng ka nga talaga wika ni Zuan na naiiyak, habang sinasabi na ang Carol sa field combat ay ang Carol na A-rank na kilala nila o nakita nila sa Sardinia, malamang nga daw sa may nangyari at naging dahilan ng kanilang paghiwalay. Pero bakit daw kaya parehas pa din nilang suot ang mga pull ring nila? Ibig mo bang sabihin ay si Lucio ang nagbigay ng pull ring kay Carol wika naman ni Negrito, sabay tinanong kung paano kaya ito nagagawa ng ating bida, dahil pag siya ang nagbubukas ng Coke and Ken ay hindi niya maalis ng buo ang pull ring. Kaya lalong naumay si Zuan, akala nga daw niya ay magka-level ang kaingingan nila pero mas malala pala itong si Negrito na hindi nagegets ang kanyang punto. Samantala habang naghihintay naman ang masasakyan ng ating bida ay minabuti nitong maghanap ng iba pang impormasyon patungkol sa Changbai Mountain. Dito ay nakita niya ang patungkol sa iba't ibang post patungkol sa pagiging mapanganib na lugar ng Changbai. Dahilan upang mapaisip siya sa kung ano ba talaga ang tinatago ni Nieting sa Changbai. Hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero, kung saan ay sinabi nito na magtungo sa Changbai Mountain ang ating bida kung gusto niya malaman ang sekreto patungkol sa ancient deceased. Napapaisip nga siya sa kung bakit niya natanggap ang ganitong mensahe matapos niyang mapagdesisyon ng magtungo sa Changbai Mountain. Pero kahit totoo nga daw ang sinasabi ng nagpadala ng mensahe sa kanya ay malinaw na setup ang lahat ng ito. Dahilan upang maisip niya na pwede siyang mapahamak pag nagtungo siya ng Changbai, nais lang naman daw sana niyang inisin si Nieting pero nagiging komplikado pa ngayon ang sitwasyon, kaya naman nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Hanggang sa bigla namang tumawag sa kanya si Zhou Jin, kaya agad na tinanong ng ating bida kung nagbago na ba ang isip nila at papayagan na siyang sumali sa competition. Pero napatawag nga lang daw si Zhou Jin sa kanya upang sabihin na hindi na siya external student mula ngayon, na ano pa ba ang punto kung hindi siya makakasali sa competition wika naman ng ating bida. Hanggang sa magulat ito matapos sabihin ni Zhou Jin na isa na siyang teacher sa Luosheng Cultivation College ngayon, kung saan ang trabaho niya ay turuan ang mga estudyante sa field combat sa kung paano makasurvive sa labanan. Agad ngang napasigaw ang ating bida, at sinabi na ang field combat ay ang major ni Carol, at bakit daw nila kailangang gawin siyang guro, pero yun nga lang daw ang nais sabihin ni Zhou Jin, na agad na ding nagpaalam. Dahilan upang maisip niya na nais nilang makontrol ang ating bida sa pamamagitan ng pagiging teacher niya, sa ganitong paraan nga naman ay hindi na siya makakasali sa competition. Habang pauwi naman siya ay iniisip niya kung bakit tila tahimik si Nieting nitong mga nakaraang araw, siya na nga daw ang number 1 na cultivator sa buong mundo pero bakit kaya hindi siya nagyayabang at pinapakita sa kanilang mga kalaban ang kanyang lakas. Samantala sa base naman ng CDF ay sinabi ni Francesco na nakatanggap sila ng mensahe patungkol sa sekreto ng ancient deceased na nakatago sa Changbai Mountain. Kaya tinatanong niya ang bishop kung dapat ba silang magtungo, sa pagnanais na makahanap ng bagong sekreto at kayamanan, pero sinabi nga ng bishop na hindi nila kailangan magmadali,
lalo at taga-Cathay si Nieting na natatanging nasa stage of divine. Kaya naman agad na humingi ng pasensya si Francesco, pero sinabi nga ng bishop na hindi niya kailangan kabahan at hindi din naman siya sinisisi nito, sabay tanong kung alam ba niya ang dahilan kung bakit hindi pa naghihiganti si Nieting sa kanya at sa saint. Ayon nga sa bishop ay hindi hinahayaan ni Nieting na mabuhay ng matagal ang mga kalaban niya, kaya napapaisip ito sa posibleng dahilan kung bakit hindi pa siya sinusugod. Sinabi naman ni Francesco na malamang sa kailangan pa niyang patatagin ang kanyang kondisyon, o kaya naman ay abala siya sa pagtuturo ng lahat ng kanyang kaalaman sa napili niyang maging estudyante. Dahil sa gulat ay biglang tumayo ang bishop at naalala ang sinabi ng mga puppeteer dati na nanganganib ang daigdig, kaya ngayon ay napapatanong siya kung totoo kaya ang sinabi ng mga puppeteer o hindi. Pero hindi bali na daw at mas mainam kung gamitin muna nila ang mga individual cultivator upang tignan ang sitwasyon sa Changbei Mountain, sa ganitong paraan ay malalaman din nila kung ano ang magiging aksyon ni Nieting. Samantala agad namang inalis ng ating bida ang kanyang maskara matapos itong makauwi, at dito ay sinabi niya na hindi na siya magtutungo ng Changbei Mountain dahil tinawagan siya ni Zujin at sinabi na isa na siyang teacher ngayon. Kaya naman sinabi ni Xiaoyu na kailangan niya itong paghandaan, at dinala nga siya ni Xiaoyu sa isang mall kaya napapatanong si Xu sa kung ang paghahanda ba na sinasabi niya ay ang pagbili ng mga damit. Madami pa naman akong damit wika nga ng ating bida, pero hindi nga daw pwede na pare-parehas ang sinusuot niya at kailangan maging presentable siya upang hindi pagtawanan ng mga estudyante. Agad na din siyang pinagtulakan sa loob ng mall ni Xiaoyu, at dito ay sinubukan ng ating bida ang iba't ibang kasuotan at style. Pero masyadong ang pihikan at maarte si Xiaoyu dahilan upang abutin sila ng ilang oras sa pagpili lamang ng kasuotan na babagay sa ating bida. Pero polo lang pala ang nais niya at nakitang babagay sa pagtuturo ng ating bida, dahilan upang ma-shock ang sales lady na pabalik-balik sa pagkuha ng iba't ibang damit, habang ang ating bida naman ay nakuha pang tignan ang presyo ng damit. Lumuwa nga ang mga mata nito sabay laglag pa nga nang makita ang presyo at sinabing masyado itong mahal. Pero si Xiaoyu na nga daw ang bahala sabay abot sa credit card niya, at sa pag-alis ng magkapatid ay sinabi ng sales lady na sana ay wag na silang bumalik. Samantala kinabukasan sa Luosheng College ay usap-usapan ang patungkol sa panibagong subject sa field combat, kung saan ay si Queen Lucy o ang ating bida ang teacher, at malamang nga daw na ginawa siyang guro ng dragnet at snares upang hindi na makasali sa competition. Dahil naman sa kumpulan at usap-usapan nila ay napansin sila ni Carol at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, sinabi nga ng kanyang mga kaklase na magkakaroon ng bagong subject ang field combat at magiging guro nila si Queen Lucy. Napatanong pa nga si Carol sa kung sino si Queen Lucy, at nang sabihin ng kaklase niya na si Lucio ang Queen Lucy ay bigla siyang na-excite at sinabi na sa wakas ay magkakaroon na sila ng maayos na subject. Bigla ngang nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat dahilan upang mapag-usapan ang patungkol sa kanila ni Lucio. Dahilan naman upang bahagyang mahiya si Carol, pero ang importante nga daw ngayon ay dadalas na ang pagkakataon na makikita niya ang ating bida. Pero naalala nga niya na pinagbabawal ang relasyon sa teacher at estudyante sa Cathay, kaya naman agad siyang nagsisi dahil hindi niya tinanggap ang offer ni Nieting sa kanya na maging guro. Samantala tinatanong naman ni Mingyo ang ating bida kung sigurado na ba siya sa pagiging guro, dahil pag naging guro siya ay hindi na siya pwedeng sumali sa kahit anong event para sa mga estudyante sa kanilang paaralan. Sigurado na nga daw ang ating bida, kaya pwede na nilang idagdag ang subject niya sa field combat, kung ganun ay lumayas ka na wika naman ni Mingyo, sabay sinabi na ang unang klase niya ay mamayang 5 p.m. Sinabi nga din ni Mingyo na special teacher lang siya kaya wala din siyang magiging office, kaya bahala na siyang tumambay sa kung saan niya gusto, sabay pinagsaraduhan ng pinto ang ating bida. Dahilan naman upang mainis ang ating bida at iniisip na tila may inaasahang iba si Mingyo, hanggang sa biglang nag-vibrate ang cellphone niya na halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakahawak. At dito nga ay natanggap niya ang notice patungkol sa pagpapatuloy ng kompetisyon dahil hindi na siya makakasali. Dahilan upang maisip niyang nagmamadali si Mingyo upang ma-announce ang patungkol dito. Pero kahit nga daw hindi siya hinayaan na makakolekt ng negative points sa competition ay pwede naman siyang makakolekt nito sa pagiging guro. Samantala pagsapit ng 5 p.m. ay pumasok ang gurong ito at sinabi na ipagpapatuloy nila ang napag-usapan nila ng nakaraan, pero isang estudyante lang ang inabutan niya sa loob ng room. Agad nga niyang tinanong ang batang maiyak-iyak na naiwan, at sinabi nito na ang lahat ng kanyang kaklase ay lumabas upang mag-attend sa bagong subject,
Natalo nga daw siya sa laro nila kaya siya naiwan upang sabihin sa kanilang guro kung nasaan sila. Agad din namang nagtungo ang dalawa sa training ground upang tignan ang lesson na ituturo ni Queen Lucy, pero masyado silang namamangha matapos makita na madaming estudyante ang nandito. Samantala abala naman ang ating bida sa pagpaskan ng code. Matapos nga nilang maskan ang code ay magiging friend na nila sa social media si Queen Lucy, hanggang sasabihin ng isang estudyanteng may purple na buhok, na papalapit na si Queen Lucy kay Carol. Paglapit nga ng ating bida sa kanya ay bahagyang natahimik at natulala si Carol sa kagwapuhan ng ating bida, na napabuntong hininga lang naman at agad na pinaskan ang QR code niya sa VChat. Pag-alis nga ng ating bida ay napapatanong ang mga babaeng ito kung bakit para silang hindi magkakilala. Dahilan upang mapatanong na din sila kung hindi ba talaga siya si Carol mula sa Immortals, akala nga daw ng isa ay may karugtong pa ang love story ng dalawa. Pero nanatiling tahimik lang naman si Carol at hindi sila napapansin, masyado nga ang titig nito sa number ng ating bida, habang iniisip na sa wakas ay nalaman na niya ang contact number ni Lucio. Samantala nagulat naman sila Zuan nang agad na nagtungo ang ating bida sa gitna ng training ground, kaya tinanong niya si Xiaoyu kung bakit bumalik na si Lucio. Ang plano nga daw ng ating bida ay gawing kaibig-ana ng lahat sa VChat. Pero sinabi nga ni Xiaoyu na limitado lang ang bilang ng kaibigan sa VChat, sabay pinakita ang usapan nila ni Shu kung saan ay hinihiram niya ang account ni Xiaoyu na hindi naman pumayag, kaya no choice siya kundi mag-umpisa ng magturo. Ilang sandali pa nga ay napansin ng isang estudyante na nag-post agad ang ating bida sa kanyang VChat. Kaya naman agad na nakita na ang mga dating kaklase ng ating bida na hindi siya na-add sa VChat, naiinggit nga daw sila dahil pwede silang makakuha agad ng bagong impormasyon pag nag-post ang ating bida. Sa post nga ni Queen Lucy o ni Lucio ay tinatanong niya kung nais nilang maligo kasama niya, at ibig pala niyang sabihin ay maligo sa karagatan ng kaalaman. Dahilan upang magalit ito at binasag ang kanyang cellphone, libu-libong estudyante nga daw ang naghihintay sa ituturo niya tapos tila inaasar lang sila sa kanyang mga post. Matapos nga silang magbigay ng negative points ay biglang nag-comment si Zuan at sinabi na interesado siya, interesadong maligo kasama ang ating bida. Kaya naman tinanong ni Negrito kung sa tingin ba ni Zuan ay ayos lang nasakyan niya ang biro ng ating bida, masyado kang matapang wika pa nga ni Negrito. Sabay sinabi na wala nang makakatulong kay Zuan ngayon, at maging ang Diyos ay wala nang magagawa. Sinabi naman ni Shu na mag-uumpisa na ang kanilang klase, at dahil interesado si Zuan ay inanyayahan niya ito upang maipakita kung paano ang tamang pag-atake at depensa. Tinanong nga ni Zuan kung pwede ba siyang tumanggi, pero tinanong lang din naman siya nito kung sa tingin ba niya ay makakatanggi pa siya, kaya naman dahan-dahan na lang siyang naglakad patungo sa ating bida at tumayo sa kanyang tabi. Agad nga niyang sinampal si Zuan, at sinabi na kailangan nilang tandaan na ang mga kalaban nila ay hindi ganito ang gagawing pag-atake, dahilan upang maka-earn ng negative points ang ating bida kay Zuan na patuloy pa ding umiikot. Sinabi nga ni Shu na hindi nila kailangan maging santo at magpakita ng awa sa kanilang mga kalaban, sabay tanong kung nakakita na ba sila ng santo sa labanan o digmaan, at kung meron man daw ay sigurado siya na ang santo ang unang mamamatay. Sinabi nga din niya na ang pagpapakita ng awa sa kalaban ay katumbas ng pagmamalupit sa sarili, pero iniisip lang naman ng mga estudyante na ginagamit lang ng ating bida ang pagkakataong ito upang masaktan si Zuan dahil sa comment nito sa kanyang post. Masyado nga ang hilo ni Zuan at nasuka pa ito dahil sa kanyang pag-ikot, kaya naman natatawa si Negrito, na biglang natakot matapos sabihin ni Lucio na kailangan din niya ang kanyang tulong. Natatawa nga si Zuan matapos niyang makita na umaakyat sa stage si Negrito na agad nagmamakaawa sa ating bida na huwag siyang saktan, pero biglang nagbago ang kanilang mood matapos sabihin ni Shu na suntukin ni Negrito si Zuan, na ang buong akala ay si Lucio ang susuntok kay Negrito. Habang sinusuntok nga ni Negrito si Zuan ay iniisip ng mga estudyante na malapit talaga sa isa't isa ang mga taga-species study, pero napapatanong din sila kung ganito ba talaga ang tamang pagtuturo. Matapos nang mapagod ng dalawa ay sinabi ni Shu na panghimagas pa lang ang kanilang nakikita, pero kailangan nga daw nilang tandaan na huwag magpakita ng awa sa labanan, dahil kung hindi ay maaalala ng lahat ang kanilang kaeng-engan matapos silang mamatay. Sa unang lesson nga daw nila ay hindi sila tuturuan ng ating bida ng practical skills, pero ituturo niya ang tamang ugali o saloobin pag nasa labanan sila. Kung hindi nga daw siya nagkakamali ay alam ng lahat ang naging performance niya sa Mangshan Ruins, dahil nga nagkalat ito sa internet,
sabay tanong kung tama ba ang nababasa niya at sinasabi nila na isa siyang demonyo. Pero sa totoo nga lang daw ay hindi naman siya naiiba sa kanila, dahil nang pumasok sila sa ruin ay minalas din siya at agad na nakasagupa ang mga halimaw, nataranta nga din daw siya ng bahagya pero kalaunan ay nasanay din siya na labanan ang mga halimaw. Alam nga daw niya na sa puso niya ay mayroon siyang pananampalataya, kung saan ay iniisip niya ding kailangan niyang mabuhay at makasurvive sa sitwasyon niya noon sa ruin upang makabalik sa kanyang pamilya. Kaya naman based na din sa kanyang experience ay masasabi niya na ang pinakamainam na sandata sa mundo ay ang wisdom o kaalaman, hindi ang mga mamahalin na sandata ang kailangan nila, kundi ang matinding determinasyon at pagnanais na mabuhay. Bigla namang may nagtanong kung kinabahan ba siya ng unang beses niyang makapatay, at sinabi nga ng ating bida na kinabahan din siya. Sinabi din niya na ang unang tao na napatay niya ay isang spy mula sa Kamisho at may pangalang Chiang Henggayu. Matapos nga daw niya itong mapatay ay napapatanong siya sa kanyang sarili, dahil ang pagpatay ay hindi naman niya gawain, pero bakit ngayon ay tila pinipilit siya ng kapalaran na pumatay? Pero matapos nga daw ang mahabang pag-iisip, ay masasabi niya na sa mundong ito ngayon ay hindi pwede ang babagal-bagal, dahil kung hindi ay siguradong mapapatay ka ng kalaban mo. Pero biglang may sumingit at tinanong ang ating bida kung may jowa na ba siya, at kung wala naman siyang jowa ay ilang taon na siyang single, pero tinanong lang naman ng ating bida kung hindi ba ang edad niya ang tinatanong niya. O ibig sabihin ay wala pa siyang nagiging jowa mula nang pinanganak siya, habang si Carol naman ay kinikilig sa Gedli, nakakatawa at tila bituin nga daw na nagniningning ang ating bida, sabay tanong sa kanyang sarili kung paano niya magiging jowa si Lucio. Naging interesado nga ang lahat sa pagtuturo ng ating bida, hanggang sa matapos ang lesson nila ay madami pa ang nagnanais na magtanong at ipagpatuloy ang pagtuturo niya. Nag-inuman nga ang mga ito pagsapit ng gabi, kung saan ay pinupuri nila ang pagtuturo ng ating bida at sinabi na ginawa pang moto ng ibang estudyante ang mga sinabi niya. Hindi na ako mabibigla wika naman ng ating bida, dahil nga daw sa professional siya sa field na ito o sa pakikipaglaban, hanggang sa ilang sandali ay abala sa pag-cellphone ang ating bida dahilan upang tanungin ni Zuan kung ano ang kanyang ginagawa. Nag-post nga daw siya ng experience niya sa buhay, upang maiwasan ng mga estudyante na magkaroon ng hadlang sa tinatahak nilang landas. Sa post nga niya ay sinabi niyang walang katapusan ang paghihiganti, kaya mas mainam kung patayin na nila agad ang lahat ng kanilang kaaway upang maiwasan na ang problema at iba pa. Hanggang sa bigla naman niyang napansin ang squirrel na tumatakas at tinatanong ng ating bida kung tapos na ba ang mga gawain niya, tapos naman na daw at babalik nga din daw siya kaagad. Kaya naman sinabi ni Shu na bumalik siya agad matapos ang 10 minuto dahil mapanganib sa labas, pero ano daw bang magagawa niya sa loob ng 10 minuto, at kung tatanungin nga daw siya ay mas mapanganib pa sa kanilang bahay. Pero hindi bali na nga daw at kailangan niya lang bisitahin ang bago nilang kapitbahay, at dahil sa napag-alaman niya na nawalan ito ng memorya ay siguradong magiging mainam siyang kliyente. Nagtungo nga siya sa bahay nila Carol, kung saan ay agad niyang ginamit ang abilidad niya kay Carol na napansin naman ang kanyang ginawa, kaya napapaisip ito kung atake ba mula sa kalaban ang kanyang naramdaman. Pero bigla niyang nakita ang abilidad ng squirrel na nais siyang patulugin, nangiti na nga lang din siya matapos maalala ang sinabi ni Niting na may alaga sila Shu at may abilidad na bigyan ng panaginip ang mga tao. Samantala nahihirapan naman ang squirrel na tuluyang patulugin si Carol dahil sa isa itong A-rank, hanggang sa binabaan ni Carol ang mental barrier niya at agad naman na pumasok ang squirrel sa kanyang panaginip. Pero sa pagpasok nito ay agad niyang na-realize na isa itong bitag, at sinadya siyang papasukin ni Carol sa kanyang panaginip, gayunpaman ay tinanong niya ito kung nais ba niya ng Q-coin. Tinanong naman ni Carol kung ano ang Q-coin at kung may pakinabang ba ito. Sinabi nga ng squirrel na mahalaga ang Q-coin at makakatulong sa kanya upang lalo siyang lumakas. Kaya naman agad na nag-order ng 20 million na Q-coin si Carol. Dahilan upang magbigay galang ang squirrel at sabihin na wala siyang ganun kadami na Q-coin, habang iniisip na ngayon lang siya nagkaroon ng kliyente na mapagbigay, sabay nagpaalam. Pero pinipilit nga siya ni Carol na manatili muna, sabay tanong kung siya ba ang alagang squirrel nila Lucio at kung pwede ba siyang magtanong ng mga bagay na patungkol sa ating bida. Dahilan naman upang kilabutan ng squirrel at isipin na wala siyang karapatan na magkwento ng mga bagay na patungkol sa ating bida, dahil ayaw pa niyang mamatay. Pero sinabi naman ni Carol na hindi niya kailangang matakot, mga simpleng bagay lang naman daw ang nais niyang malaman, nangako nga din siya at sinabi na walang makakaalam na ginamit niya ang abilidad niya kay Carol.
Isa pa ay hindi rin naman daw pwedeng tumanggi ang squirrel, at dahil nga sa mas malakas si Carol sa kanya ay hindi niya mapapatigil ang panaginip, kaya mas mainam umano kung susunod na lang siya kay Carol, dahilan upang maisip ng squirrel na tama ang ating bida at mapanganib nga talaga sa labas ng kanilang bahay.